Magandang araw sa lahat, sa ating mga subscriber. Edgar Mirado po ulit, taga Bohol, OFW sa bansang Spain. Ito yung bigyan ko reaction ito si Bongbong Marcos na namigay ng ayuda. Imbis na Bongbong Marcos ang isigaw sa mga tao, Duterte pa din ang mga sinisigaw. Ay, grabe naman to mga tao na to. Hindi natakot dito sa sa kanilang ginawa nitong presidente nandoon. Ano kaya reaksyon ni Bongbong Marcos nito? Noon pa ho ito nung pag namigay ito siya o nagpunta sa mga iba't ibang lugar, ang mga tao kasi sinasadya at sisigaw ng mga Duterte. Di ko lang alam kung baka edited lang din ito, pero palagay ko totoo ho ito Kasi yung nagvi-video nandoon mismo. Ipakita ko lang sa inyo, kayo na rin mag-analyze sa video na ito na ipapakita ko sa inyo kung legit ba ho yan. Sisigaw na sila ng Duterte dito. Sa palagay nyo, legit ho yun? Na Duterte ng Duterte, tapos sabay tawanan sila doon? Di na yata si Bongbong Marcos talaga makapahinga ng maayos, no? Bagsak na nga yung katawan ni Bongbong Marcos. At ang tanong ko nga dito, okay pa ba to siya? Na ang kanyang kondisyon ngayon, na grabing pagbagsak ng katawan ni Bongbong Marcos, at saka yung mukha niya pahaba na lalong umiwi. Yung parang hindi na nagpantay yung dito sa may baba ba? Yung dito sa may baba niya. Na tapos yung dito, yung parang bang nagganyan, itong taas parang gumanon, yung sa baba pa gano'n, nagiwi nga ba? Na di na siya di siya align. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Alam niyo po, paggising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga headline. At ang pinag-uusapan ay yung naaprubahan na fair hike para sa ating mga nagpapasada. Sa aking palagay, dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya inutos ko sa DOTR na suspendihin muna ang fair hike at i-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Ang DOTR ay pinutusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas. At pwede po ninyong gamitin na muna yan para pangbawas gastos sa pang-araw-araw. At sa MRT at LRT ay magdidiskwento po tayo doon sa pamasahe. Bukod pa doon, sa mga toll road ay meron din tayong inutos na diskwento para mas maliit na ngayon ang bayad ng taong bayan sa paggamit ng mga toll road. Kahit na may malaking gulo na nangyayari, ay ang amin nga rin ay basta't kaunti lang ang mararamdaman o sana man, kung kaya namin gawin, sana walang mararamdaman ng ating taong bayan sa kanilang araw-araw na pagtrabaho, sa ating mga estudyante na araw-araw pumapasok. Alahanin niyo po ninyo na ang inyong pamahalaan ay laging nandito. Lagi kaming nag-iisip ng panibagong paraan upang matiyak na ang inyong pamumuhay ay normal
maayos at ligtas. Maraming salamat po. Magandang araw po. Lah, paano kaya to nangyari nitong mama na to ngayon na nakaka-alarma tong pagbagsak ng katawan ni Bongbong Marcos. Kaya lang, hindi naman sila nagsabi dito na okay ba ho talaga tong presidente na to. Abot pa kaya to ng last term niya talaga itong 2028? Naku po, kapag ito umabot, anong gagawin nito? Ang ano ko lang dito sa kanyang pagbagsak ng katawan kasi noong nabalita to, di ba na may ano ba yung sakit niyang nakaraang buwan na lightis ang dulo nun eh. Nakalimutan ko lang. Di ko lang matandaan yung ano niya, yung sakit talaga. Pero sikat na sakit yun eh. Si Bongbong nagpasikat nun eh. Ayan na ngayon. At minalas pa, pumunta, nagbigay ng mga ayuda. Itong namang binigyan ng ayuda, imbis na si Bongbong Marcos nandoon, nako po, Duterte ang sinisigaw. So, sampal sa kay Bongbong Marcos so yun ang nangyari at ayaw ko to siya namigay ng mga ayuda na nandun yung mga may poster pa ho ito eh. Nakita ko to eh. Na doon sa parang covered court na nakalagay na poster niya. Bakit lagyan parang poster ng ganyan na hindi naman pera niya yan eh. Kapag pera mo, pwede ho yun kung sarili mo talagang pera. Pero ito pinamimigay niya dito sa mga tricycle driver na mga ayuda. Ayan na naman tayo sa ayuda. Allergic talaga ako sa mga ayuda. Sa mga ganitong ngayon na hindi man lang inisip ni Bongbong Marcos kung ano ba talaga ang gagawin niya. Kasi binigyan na nga siya ng yung ibaba, yung tanggalin yung excise tax. Kaya lang, nagbago na naman ang kanyang isip. At humirit itong mga transport group ng pamasahe ba, yung increase ng pamasahe, abay, pinigil ni Bongbong Marcos. Kita naman natin kung kailangan din talaga mag-adjust man lang ng kaunti ng pamasahe kasi sa taas ngayon ng mga diesel, gasolina, dapat talaga naman i-adjust mo rin yung dito sa gumagamit kasi naapektuhan ng husto ho yan eh. At nakikita ko rin sa mga pasahero, nagrereklamo kasi nga daw sobrang laki na yung pamasahe. Intindihin din natin itong mga nagmamaniho, yung mga nasa kalye. Ako wala naman para sa akin wala akong problema kung mag-adjust man lang ng, yung ano lang naman ba, yung sapat lang din na i-adjust ang pamasahe. Kasi kailangan din talaga eh, kung ang presyo nga ng krudo kung tataas nga ng peso mahigit o 2 peso, naghirit nga na, may pagbigyan nga ng pamasahe, temporary, ito nga hindi eh. Na ilang magkano ang itinaas ng ng presyo ng bawat litro ng gasolina at diesel. Tinigil ni Marcos. Wag daw muna. Ano ba to si Bongbong Marcos talaga? Ang nakaparat aning tawhanan eh. Kaya nakapalibot, mga advisor ba? Mr. President, wag mo nang ituloy yan. Si Bongbong Marcos naman na wala talagang isang salita, ay sige, hindi natin ituloy muna. So ayan tuloy, namigay kayo ng mga ayuda doon sa mga tricycle. Galit siguro ang ibang tricycle kasi napanood ko rin yun sa balita na yung iba, pag wala ka daw doon sa listahan, hindi ka rin mabibigyan. Nako po. Ito yung problema kasi sa mga ayuda-ayuda eh. Kung itong mga subsidy na lang ang ni Bongbong Marcos, wag na lang yung ayuda. Kasi di naman natin alam kung mga ayuda-ayuda na yan na 5,000 na binibigay sa mga tricycle driver kung papunta pa talaga sa tama o yan. Mamaya pusoy dos yan o ikuha nila ng mainom nila dyan. Tapos, magkano na naman ang 5,000 din ang ayuda? Wala yan, hindi abot ng hindi abot ng 3 araw yung 5,000. Halimbawa, magbayad ka pa ng bahay, magbayad ka pa ng kuryente, tubig, plus pagkain mo pa, yung 5,000 mo. Isang araw lang siguro, ubos yan. Kasi magkano lang naman talaga eh. So yan na, nakakahiya naman ang napuntahan ni Bongbong Marcos. Damay-damay na tuloy yung mga tao doon. Ayun,
Duterte daw. So, Bongbong Marcos, agwantadong